Kaya nga tayo mga Kristiyano, ito po ay kulturang Hudyo na sapagat ang Kristyanismo ay nanggaling po sa Israel, sa mga Hudyo. At kaya po tayo inabot ngayon. Pero iba naman po ang ating pag-celebrate. Pero tingnan natin yung pinakapasimula. At alam ko naman sa mga nakaraang panahon ay nabigyan ko na ng pansin tungkol dito sa Passover na to. Ang Passover na to, ibig sabihin ng Passover, nilampasan. Passover, lumampas. No? Kumbaga, kung mayroong darating na salot, lumampas. At hindi dumating. Kumbaga, nilampasan. Kaya itong salot ng pagkamatay ng lahat ng panganay sa Ehipto, maging tao, maging hayop, lahat ng panganay ay namatay ng pagkakataon yun. Pero bago maganap ang pagdating ng salot na yon, yung anghel na mamumuksa, sila ay pinagawa ng Panginoon ng isang seremonya na tinatawag na Passover o Paskwa. Kaya po ito ang sinasabi. Itong Passover na ito ay nung kumilos ang Diyos para iligtas ang kanyang bayan at ang kanyang mga tao sa slavery sa Egypt. Sapagat ayaw silang palayain ng Paraon, ayaw silang palayain ng mga Ehipsyo kasi sila ay mga alila, mga katulong, mga utusan, mga alipin doon sa Ehipto. Kasi kung lalaya na sila, aalis na silang lahat. Wala nang katulong, wala na silang alipin, kaya ayaw nilang paalisin. Kaya nga ang Panginoon ay nagpadaos sa kanila ng tinatawag na Paskwa o Passover, sapagat ito na ang panahon na ang Diyos ay kanyang ililigtas na at palalayain na ang kanyang bayan. Ito rin Passover ay ang pagkakataong dumating yung anghel ng mamumuksa at pinatay ang lahat ng mga panganay noong panahon na iyon. At ang Passover, ito ay sumisimbolo sa isang panibagong pasimula para sa mga anak ng Diyos at para sa bayan ng Panginoon. Kaya tingnan natin dito sa aklat ng Exodus 12 sa verse 21. At kung gusto niyo pong makita yung siyam na salot, before that, nakikita niyo po yung mga siyam na salot sa mga preceding mga chapters ng Exodus. No? At nakikita niyo ron, merong siyam na salot. Unang-una doon yung tubig na naging dugo. No? Pagkatapos dumating yung mga langaw, dumating yung mga niknik, umulan ng yelo, tapos sobrang dumilim ng pagkakataon na yun. Yan ay iba't ibang mga salot na dumating, siyam po yan. At yung kahuli-hulihan, yung pagkamatay ng lahat ng panganay. Pero bago maganap yung pagkamatayan ng lahat ng panganay, sabi ng Panginoon kay Moises, ganito ang iutos mo sa kanila. At ito na ang pagkakataon na iyon. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Sabi rito, Exodus chapter 12, verse 21. Tinawag nga ni Moises ang mga leader ng Israel at sinabi, pumili kayo ng isang kordero para sa inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa Paskwa, para sa Passover. Gumawa kayo ng sanga ng isopo, basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing yaon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babayaang pasukin ng mamumuksa. Sundin ninyo ang mga tuntunin ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito, maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag inanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, naniklo ng buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos umuwi na sila at tinupad ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Mga kapatid, ang una po na ginawa nila, pumili po sila ng kordero. Sapagkat hindi pwedeng kahit na ano. Ang kinakailangan ay kordero, isang batang tupa na walang bahid dungis. Ang kordero nito ay sumisimbolo kay Jesus na walang bahid dungis, walang kasalanan na inialay para sa atin. Kaya ang sabi ng John chapter 1 verse 29, sabi ni John, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya nga yung kordero rito ay tumutukoy kay Jesus.
sapagkat ito ay ginawa nila sa magitan ng kautusan ni Moises, pero ang katuparan nito ay walang iba kundi si Jesus Christ sa ating panahon. Kaya nga si Jesus ang korderong inialay para sa kapatawaran at para malinis tayo sa ating mga kasalanan. At nung gabing yon, sila ay kinakailangan kumuha ng kordero para sa kanilang mga pamilya at ito ipapatayin nila para sa gabing yaon. Kaya nga ang kordero sumisimbolo sa ating Panginoon at ang Panginoong Hesus ang kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan natin. Siya rin ang sapat-sapat at ganap at perpektong alay para sa kasalanan nating lahat kasi siya lang ang walang kasalanan at walang bahid dungis. Kahit na siya ay nagkatawang tao, naranasan niyang maging tao, naunawaan niyang kalagayan natin lahat, pero siya pa rin ay hindi nagkasala at siya lang ang perfect sacrifice na kalugod-lugod sa ating Ama sa langit. Sapagkat tayo po, kahit na mamatay tayo o kaya ialay natin ang ating buhay, kung papako tayo sa krus, hindi po tatanggap-tanggap kasi madudumi po ang ating mga dugo. Tayo po ay nasalina ng dugo ni Adan na naging makasalanan. Kaya nga lahat tayo po ay naging mga makasalanan. Si Jesus, hindi po siya dumaan sa dugo ni Adan, kaya nga hindi siya dumaan sa lalaki. Nilagay siya ng Espiritu Santo, hindi through the blood of Adam. No? Ilagay siya ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Mary. Amen po ba? Para sa ganon, manatili siyang dalisay, walang bahid dungis. Ang ating Panginoon at siya lang ang perfect sacrifice that is pleasing to God, our Father. Siya lang ang karapat-dapat, siya lang ang sapat, siya lang ang tanging handog. Kaya dito sa pagkakataong ito, sa kanilang sabi ni Moises, pipili kayo ng kordero. Hindi pwedeng kahit na anong hayop. Hindi pwedeng kambing o namang mga baboy o namang hayop. Kinakailangan kordero, isang batang tupa na walang bahid dungis sapagkat ito'y sumisimbolo sa ating Panginoon. At ang sabi po ng banal na kasulatan na ito'y papatayin nila, mga kapatid. Yung ginawa po nila sa kordero ay kanila pong, kumbaga, nilitsyon po nila. Kaya roasted po ang ginawa nila at parang litsyon manok, pero litsyon na to, litsyon tupa ito. At nilitsyon po nila. Of course, siyempre, pag nililitsyon po yung mga ganyan, may apoy, no? Alam niyo yung sinasabing roasted na lamb. Ito po ay tumutukoy sa suffering ni Lord para sa ating lahat. Kaya nga po kita niyo yung mga roasted, no, yung mga lechon manok. Bisa may mga parting maiitim na, no, may parting maputi pa, no, kasi ganun ang pagkaka-roast, no, na minsan yun ay tumutukoy sa mga sa pasakit ng Panginoon para sa atin. Yung kanyang mga latay, kaya nga si Jesus may 39 stripes doon sa krus ng Kalbaryo. At ito'y para naman sa kagalingan ng ating mga sakit karamdaman. Nag-suffer siya, nagsakripisyo, hinagupit, no? Merong koronang tinik. Ito ay katumbas at sumisimbolo rito yung roast, pagiging roasted, no? Yung roasting o yung yung isang nilitsyon, parang sinakripisyo siya. No, at yung apoy ng paglilitsyon, mga kapatid, ito ay sumisimbolo sa parusa ng Diyos, no, sa Panginoon. Kasi nung panahon na yon, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, bitbit niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang lahat ng galit ng ating Diyos Ama ay ibinuhos sa katawan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga nung si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, nasabi niya, Father, my God, why have thou forsaken me? No, kaya sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang totoo, pinabayaan siya, He was rejected for us to be accepted. Tinalikdan ng Panginoon, tinalikuran para tayo naman ay tanggapin sapagkat tinubos tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, sabi ng aklat ng Isaiah, God will never be angry with you again. Bakit? Bakit hindi na magagalit si Lord sa atin? Kasi lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan ay binuhos na sa katawan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sa ngayon, ang Diyos, ano man ang magawa mong kasalanan, hindi na siya nagagalit sa iyo. Kung hindi ba nagagalit si Lord. Pero mga kapatid, ang Diyos din po ay
nagagalit din. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi na siya nagagalit. Ngayon, meron bang anak ng Diyos na kung ang isang anak ba ng Diyos ay patuloy sa kasalanan, nagagalit pa si Lord sa kanya? Hindi. Pero, naaawa si Lord sa atin kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan. Bakit? Kasi tayo rin ang mahihirapan, tayo magdudusa. Pero si Lord, lahat ng galit niya para sa atin ay binuhos na kay Jesus sa krus ng Kalbaryo. At sabi sa Isaiah 54 that God will never be angry with you again. Totoo po ang salitang yan. Kasi kung magagalit pa sa atin si Lord, mga kapatid, ibig sabihin, mali yung sinulat ni Isaiah. Na ang sabi ng Panginoon, mali yung sinabi doon ng Panginoon. Sinasabi niyang hindi na magagalit sa atin ng Panginoon. Kasi kung magagalit pa siya sa atin, mali yung nasulat na yun. Pero mga kapatid, totoo yun. Na ang Panginoon, God will never be angry with you again. Kaya lang, pag ikaw ay nagpatuloy sa kasalanan, nahahabag siya sa iyo. Kasi alam niya, mahihirapan ka pag nagpatuloy ka sa kasalanan. Magdudusa ka, masasaktan ka, mahihirapan ka sa buhay na ito. Pero ang Panginoon, di nagagalit sa iyo, nahahabag siya sa iyo, naaahawa siya sa iyo, kasi magdudusa ka. Kaya nga ang Panginoon, kahit na gaano man ang kasalanan mo, pwede kang lumapit sa Kanya, tatanggapin ka niya, bibigyan ka niya ng second chances, kasi gusto niya na may ayos mo yung sarili mo sa magitan ng lakas, ng pag-ibig at ng biyaya ng Diyos na ginagawad niya sa iyo. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, nag-suffer si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Katulad ng korderong ito na kanilang nilitsyon, ni-roast nila yung litsyon na yung tupang ito, yung batang kordero na ito, yung kordero nito, yung batang tupa na ito. At of course, may apoy yan. Yung apoy ay sumisimbolo sa wrath of God o sa galit ng Diyos na ibinuhos sa Panginoon nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Kaya doon sabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Itong lahat ay dahil sa atin, pinabayaan siya, nireject siya para tayo naman i-accept ng Diyos sa kanyang pamilya. Yung nakikinig, magsabi ng Amen. Yung nakikinig, magsabi ng Hallelujah. Ang Diyos ba ay hindi na nagagalit? Mga kapatid, nagagalit pa rin. Pero ang galit ng Diyos ay hindi na para sa mga anak ng Diyos. Ang galit niya ay para sa mga hindi sumasampalataya. Pagdating ng time, the wrath of God will be poured out once again. Pero hindi sa mga anak ng Diyos, hindi sa mga nananampalataya, kundi para sa mga hindi sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga tayo mga kapatid na sumampalataya sa Panginoon, ang nakalaan na sa atin, ang nilaan na sa atin ng Panginoon ay ang kanyang habag, biyaya at pagmamahal. Amen po ba? Amen. Pero sa mga hindi sumasampalataya kay Jesus, doon ibubuhos ang puot ng Diyos sapagkat hindi sila sumampalataya sa inialay na kordero at tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, tayo lang po ang pananampalataya na ang kaligtasan ay dahil sa ginawa ni Jesus at hindi dahil sa ginawa natin. Marami pong mga relihiyon ang kanilang kaligtasan ay sa kanilang mga gawa. Kinakailangan gumawa sila ng mabuti para sila maligtas. Pero mga kapatid, I tell you, hindi ka makakagawa ng 100% na puro kabutihan. Meron ka pa rin magagawang mali. Kasi kapag sinabi mong dahil sa iyong mga gawa, maliligtas ka, dapat 100%. Wala kang magagawa kahit konting mali. Kasi ang tinatanggap ni Lord, perfectong sakripisyo. Ibig sabihin 100%. Walang taong makaka 100%. Wala mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Ibig bang sabihin, Pastor, hindi na tayo gagawa ng mabuti? Hindi po. Gagawa tayo ng mabuti. Bakit? Kasi nung tinanggap natin si Jesus, binibigay niya tayo ng lakas para gumawa ng mabuti. Pero tayo nakakagawa ng mabuti dahil sa kabutihan tinanggap natin sa Panginoon. Hindi dahil mabuti ka para maligtas ka, kundi dahil mabuti sa iyo si Lord, nakagawa ka ng mabuti para sa kanyang ikaluluwalhati. Lagi nung titingnan mga kapatid, na pagka ginawa mo ba ito, ikaw ba ay, sino ang matataas? Si Jesus ba o ikaw? Pag ikaw ang natataas, mga kapatid, yung ginagawa mo ay walang credit sa langit. Ang may credit lang sa langit, lahat ng ginawa mo, lahat na nagbigay ng kalwalatian sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba?
Kaya nga sabi ng isang mga ngaral, para mahalin ka ng Diyos, mahalin mo siya ng buong puso. Pero mga kapatid, bago mo pa siya minahal ka na niya muna. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi pag sinasabi natin minahal ako ng Diyos kasi minahal ko siya ng buong puso, buong kalakasan, meron mong ipagmamayabang. Bakit? Lord, kaya mo ako minahal kasi minahal kita. Pero mga kapatid, that is wrong. Ang totoo, minahal ka na muna ni Lord, kaya bago mo siya namahal. Amen po ba? Kasi pagka baligtad po, tayo ang magaling, tayo ang mahusay, tayo ang mabait. Mga kapatid, hindi po. Si Lord ay naging mabait sa atin, kaya tayo naging mabait. Siya ay naging mabuti sa atin, kaya tayo naging mabuti. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya natin siya minahal. Siya ang unang nagmahal sa atin. Nakikinig po ba kayo lahat? Paano yung sinasabing mahalin natin ng Diyos? Kasi pag minahal mo siya in return, lalong lalalim ang ugnayan mo sa Kanya. Pero dapat mong malaman, kaya mo siya minamahal kasi siya ang unang nangbahal sa iyo. Kaya yung nakita namin ngayon na isang pastor na nagsabi na para si Lord daw ay mag-fall in love sa iyo, mahalin mo siya ng higit pa sa buhay mo. Mga kapatid, bago ka pa nagmahal kay Lord, minahal ka na niya. Kasi kapag ka tinanggap mo ang ganoong aral, ikaw ang mahusay, ikaw ang magaling, may ipagmamayabang ka. Ang totoo, wala tayong pagmamayabang. Amen po ba? Amen po ba? Ang ipagmamalaki lang natin, may Diyos na nagmahal sa atin. May Diyos na naging mabuti sa atin. May Diyos na nagsakripisyo para sa atin. Kasi sabi nga ng isang mga ngaral, walang mayabang napapasok sa langit. Wala. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Wala po, mga kapatid. You must realize that it's all about Him. It's all about Jesus. Kaya dito po sa Pasko, sa Passover, dito po sa panahon nila Moises, mga kapatid, ang kanilang kaligtasan ay hindi nakadepende sa kanila, nakadepende doon sa kordero na kanilang pagsasalusaluhan sa gabing iyon. At ang sabi ng banal na kasulatan, sa kanilang pagkain ng kordero na to, hindi nila pwedeng baliin ang buto. Di ba tayo, pag kumakain ng lechon manok, tinatanggal natin yung legs, pinaghahati-hati natin. Yun, hindi pwede. Kukunin mo lang yung laman, pero wala kang babaliin buto. Kumbaga, parang ang kumain ng lechon manok, walang hahatiin daw, puro laman lang, kukunin mo lang. Ganun ang pagkain nila. Sabi, walang buto na dapat na mabali dyan. Sapagkat ang Panginoon nung namatay sa krus, alam niyo yung mga namamatay sa krus, para tiyakin nila na napatay na yung, kasi alam niyo sa katotohanan, sa Israel, hindi lang naman si Jesus ang namatay sa krus. Maraming mga hardened criminals na ipinako sa krus bilang parusa. At kumbaga, yun ang pinaka death penalty nila noon. Yung parang kumbaga silya elektrika o lethal injection ng mga masasama, sobrang sama. Ganoon ang ginagawang kamatayan ng panahon na yon. Kaya ang Panginoon namatay ng karuman-duman na kamatayan para tubusin tayong lahat. Nakikinig po ba kayo lahat? At sa kanila, pag napako sa krus at namatay na sa krus, para tiyaking patay na, babaliin yung binte. Babaliin ito. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, si Jesus, yung tagapagligtas natin, mamamatay sa krus at walang anumang buto sa kanya ang babaliin at mababalik o babaliin pa. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nung mamatay si Jesus sa krus, lumapit yung isang sundalo at babaliin yung kanyang binte para tiyakin. Nung nakita niya, patay na, talagang patay na, hindi na niya binalik. Kasi bakit? Ayon sa kasulatan, walang babaliin buto sa kanya. At itong kordero na pinagsasaluhan nila, kaya walang babaliin, walang pipigtasin, walang babaliin buto rito o iwalay. Kasi ito ay sumisimbolo kay Jesus Christ. Kaya walang babaliin doon. Walang puputulin, walang aalisin legs, walang aalisin na anumang bahagi. Wala. Kukunin lang nila yung laman. At ang sabi sa kanilang pagkain, kakanin nyo lahat, wala kayong ititira. Mga kapatid sa Panginoon, lahat ng aral ng Panginoon, dapat tanggapin natin lahat. Wala tayong ititira. Wala tayong isa sa isang tabi. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi may mga iba, ay ang aral na yan, ayoko niyan, ito gusto ko. Ay, pamimili lang ako.
No? Minsan tayo pag kumain ng lechon manok, gusto ko legs lang, gusto ko pakpak lang. Pero sa kanila, ang utos sa kanila, walang ititira. Kakanin nyo lahat. Amen po ba? Ganon din tayo mga kapatid, with regards to the Lord. Lahat ng mga tungtuin, lahat ng salita ng Panginoon, dapat natanggapin natin sa ating buhay. Kasi it will be very beneficial para sa buhay natin ito ngayon at sa mga darating na araw. Amen po ba? Kaya ganun po ang pagtanggap. At ang sabi, yung pinakasasaad dito, na sabi nga nito, kukuha kayo ng sanga ng isopo. At ay babasain nyo ng dugo at ipapahid nyo sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. Amen po ba? Mga kapatid, this is, ito'y lagi natin naririnig. Yung sanga ng isopo, it speaks of our faith na atin pong ginagamit para paniwalaan natin ang mga pangako ng Panginoon. Yung sanga ng isopo ay sumisimbolo sa ating mga pananampalataya, pananalig, na pinaniniwalaan natin na dahil dito, sa dugong ito, pag ipinahid ko, naniniwala ako, hindi kami papasukin ng mamumuksa at walang mamamatay sa amin sa gabi niyon. Amen po ba? Mga kapatid, ang dugo ng Panginoon, ang proteksyon nating lahat, laban sa galit ng Diyos. Kasi pinapakilala natin, tinatanggap natin na sa magitan ng dugo ni Jesus, tayo pong lahat ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Pagdulog nga natin sa trono ng biyaya ng Panginoon, pag dumulog ka sa trono ng biyaya ng Panginoon, it's not about you. It's about the blood of Christ upon your life. Amen po ba? Na dahil sa dugo ni Kristo, tayo po'y nagiging karapat-dapat. Pagdulog mo sa trono ng biyaya ng Panginoon, mga kapatid, hindi pa po tayo mga banal. Meron pa rin tayong mga kasalanan. Pero dumudulog tayo at tinatanggap tayo dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga doon sa dugo ng Panginoon, tayo po'y nakakalapit sa trono ng biyaya ng Ama. Tumatanggap tayo ng habag at biyaya sa panahong ating kinakailangan. Kaya nga mga kapatid, huwag kang magtatubili, sabi ng banal na kasulatan. Huwag kang magduda, huwag kang mag-alinlangan. Pumasok ka sa trono ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen po ba? Hindi sa pamamagitan mo, hindi sa pamamagitan ng mga nagawa mo, kundi sa nagawa ni Jesus para sa iyo sa krus ng Kalbaryo at sa magitan ng ginawa ng Panginoon, sa magitan ng kanyang banal na dugo, magiging karapat-dapat tayo doon sa harapan ng Diyos na masalangit at tatanggap tayo ng biyaya sa panahong ating kinakailangan. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Mga kapatid, pagdulog po natin dito sa Passover na ito, it's all about Jesus. Ito ay tungkol sa Panginoon, hindi tungkol sa atin. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong buhay at sa ating mga pananampalataya, lagi kong naririnig sabi, it is Jesus plus nothing. Wala ka nang idadagdag, kompleto na ang Panginoon. Amen po ba? Kasi yung iba sinasabi para maligtas ka, kinakailangan ng palataya ka kay Jesus at pagkatapos mo ng palataya, kinakailangan sundin mo ang lahat ng ito para ikaw ay maligtas. Mga kapatid, with regards to salvation, it's all about Jesus. Amen po ba? Amen po ba? At kung ikaw man ay tatanggap ka dahil sa iyong pananalig sa ginawa ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo, yung nakikinig magsabi ng Amen. Mga kapatid, nais ko laging ulit-ulitin at gusto kong maintindihan po ninyo. Ito po ay pananampalataya kay Jesus. Pananampalataya nagbubunga ng gawa. Hindi po pananampalataya at gawa, kundi pananampalataya nagbubunga ng gawa. Nakikinig po ba kayong lahat? Para pag ang isang puno ng mangga, isang puno, pero yung bunga niya ay mga mangga, yun ang gawa. Pero isang puno lang yun. Hindi magkahiwalay. Hindi pwedeng sabihin isang puno, tapos hiwalay yung gawa. Magkasama lagi yun. Kasi ang pananampalataya ay may kasamang gawa. Nakikinig po ba kayong lahat? Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya, makikita sa iyong mga gawa. Nakikinig po ba kayong lahat? Kung ikaw ay naligtas na, kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus, at ganap kang tumanggap sa Panginoon, makikita yan sa mga pagbabago, sa iyong kilos, sa iyong pananalita, sa iyong pag-uugali, nagbabago yan. Kasi yun na ang resulta, yun na ang bunga ng iyong pananampalataya. Bunga po. Amen po ba? Ibig sabihin natin ng ating mga gawa o pagsunod, ito ay bunga ng pananampalataya. Resulta ng ating pananampalataya. Hindi po yan magkahiwalay. Magkasama po yan. Amen po ba? Kasi yung iba, sinasabi nila, ay para pagpalain ka ng Diyos, dapat
sumunod ka ng sumunod ng sumunod. Mga kapatid, pagka kasi ang katulad ng binabanggit ko kanina, pagka kasi puro nakapokus ka sa pagsunod, at ikaw ay nakakasunod, mayabang ka. Kaya naman ako mas pinagpapala, mas masunurin ako kaysa sa inyo. Mga kapatid, kaya po tayo pinagpala kasi nananampalataya po tayo. Amen po ba? Pero yung pananampalataya natin, may bungang pagsunod. Dapat kong makita yon. Kaya yung iba sinasabi nila blessings come through obedience. Pero pag talaga, nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid, itong dakilang katotohanan. Pag talagang inugat-ugat-ugat mong Bible, pinagpala ka kasi naniwala ka. At yung paniniwala mo, nagresulta sa gawa. Nagresulta sa pagsunod. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kasi kapag sabi ko nga sa inyo, lagi niyong titimbangin. Pag itong aral bang ito, sino ba ang natataas? Sino ba ang naluluwalhati? Pag ang tao, mali. Mali ang turo. Dapat ang mataas si Lord. Si Abraham. Siya ba'y nagkaanak dahil sa kanyang gawa? Hindi. Nanampalataya siya. Nakikinig mo ba kayo lahat? Basahin niyo Romans chapter 4. Hindi siya nagkaanak dahil tinapihan niya yung kanyang asawa. Hindi. Kaya siya nagkaanak, pinangakuan siya ni Lord na magkakaanak sa magitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos, kinasiyahan siya ng Diyos at kung tinabihan niya yung asawa niya, doon nagkaroon ng kaganapan, yung blessing ni Lord sa kanilang mag-asawa. Nakikinig mo ba kayong lahat? Pero ang dakilang katotohanan at ang pinakaugat ng pagpapala ni Abraham dahil sa kanyang pananalig sa pangako ng Diyos. Bakit? Kasi, ang tagal na nilang mag-asawa, ang dami na nilang beses nagtabi, hindi sila makabuo. Pero nung marinig niya ang sabi ng Panginoon, magkakaanak ka Abraham. Natatawa pa nga si Sarah. Sabi ng Panginoon, sa isang taon pagbalik ko may anak ka. Nung naniwala siya ron, pagkatapos siyang maniwala, tinabihan niya yung asawa niya, nagbunga. Pero ang tagal na niyang tinapabihan yung asawa niya, hindi nagbubunga. Pero nung nangako si Lord at naniwala siya, nanampalataya siya sa pangako ng Diyos, nagbunga. Ano ang naging kadahilanan? Nagbunga at nagkaroon ng magandang resulta, nanali. Ang kaugat-ugatan ng ating mga pagpapala ng kapatid, pananalig. Yan ang pinakaugat sa lahat na nagresulta na lamang sa ating mga gawa at sa ating mga pagsunod. Nagkakaintindihan po ba tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Pag binasa niyo po ang Bible, pag binasa niyo ang Galatia, natanggap nila ang mga pagpapala dahil nanampalataya sila. Of course, dahil po iniuulit-ulit ko ang pananampalataya, nalalakipan ko at sinasamahan at nagbubunga ng gawa at pagsunod. Pero, huwag kang mawawala sa ugat. Ang ugat, pananampalataya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Huwag natin pagbaliktarin mga kapatid. Huwag po. Kasi kapag binaligtad natin, tayong mahusay, tayong magaling, tayong masunurin, tayong mabait. No, mga kapatid, si Lord ang mabait. Si Lord ang may pagpapala. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga dito, ang pagpapala nila, ang kaligtasan nila, nakabase doon sa kordero, doon sa dugo ng kordero na ipinahid nila sa mga hamba ng kanilang mga pintuan. At ang sabi po sa kanila habang kinakain nila yon, kakain kayong nakatayo at hawak na ninyo ang inyong mga tungkol sapagkat anytime lalabas na kayo sa Egypt. Mga kapatid, ang sino man na kay Jesus, nananampalataya kay Jesus, tayo kong lahat ay ready na umalis na sa dalumang buhay sapagkat binigyan na tayo, pinaglaanan tayo ni Lord ng isang bagong buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat lalabas na tayo. Itong Passover na ito, ang pagkakataong sila'y lalabas na at magbabagong buhay na sila, magpapanibagong taon na sila, magpapanibagong pasimula na sila sapagkat ililigtas sila ng Panginoon dito sa ganitong salot na darating sa Egypt. At nung gabing yun, sa kanilang habang sila'y kumakain at pinahiran nila ng dugo mga hamba ng kanilang pintuan, narinig na lamang nila ng hating gabi, napakaraming umiiyak sa kanilang paligid.
sapagkat dumating na pala ang anghel ng mamumuksa. Lahat ng panganay, maging sa anak ng paraon na pinakamataas ng panahon na yon, ay namatay din. At walang doktor o magic o mga salamangkero na pwedeng magbigay buhay sa kanyang anak ng panahon na yun. At hindi lang noon, lahat ng klase ng hayop, basta't panganay, lahat namatay ng pagkakataon yun. Kaya nga ang lahat ay nagtatangisan, umahagulgol, talagang lumuluha at nagiging nagpis ng panahon na yun. Pero ang lugar ng mga anak ng Diyos, ng mga Israelita, sa kanilang lugar na kung saan sila kumakain ng kordero, nilagyan nila yung hamba ng kanilang pinto ng dugo ng kordero, walang namatay sa kanila. Pero sila'y pinaghanda ng Diyos, anytime lalabas na kayo. At sila'y kaya nga sabi, kinakalang pag kumain kayo, nakatayo kayo, sapagkat anytime lalabas na kayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, dahil sa Panginoon, inilabas niya na po tayo sa lumang buhay. Amen po ba? Wala na po tayo sa Ehipto, wala na tayo sa sanlibutan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sabi nga ng banal na kasulatan, we are in this world, but we are not of this world. Narito pa tayo ngayon, pero hindi na tayo taga rito, taga langit na po tayo. Amen po ba? Kaya ang provision natin galing sa langit, ang pagpapala natin galing sa langit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang ating pong ekonomiya galing sa langit. Amen po ba? Kaya nga meron tayong heavenly immunity. Amen po ba? Kung ang mga tao sa mundo naghihintay ng vaccine, ng vaccine, mga kapatid, wala pong masama sa vaccine, mga kapatid. Amen po ba? Sabi nga ni Gob, tatanungin ko lang kayo, kung i-offer ba sa inyo yung vaccine, magpapavaccine kayo. Sumagot ako, yes. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Huwag matakot sa vaccine, amen po ba? Pero mga kapatid, kung hindi tayo madakna ng mga vaccine na yan, meron tayong heavenly vaccine. Kaya meron tayong heavenly immunity galing sa langit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At sabi mo nga sa inyo, ngayon pa lamang, pag-pray natin, at ulit-ulitin ko mga kapatid, paglabas nyo sa inyong mga tahanan, don't forget to pray. Don't forget to ask, Lord, cover me with your blood. Ang aking mata, ilong, bibig, kamay, sanctified and sanitized by the blood of Jesus. Amen po ba? Hindi lang tayo nagsasanitize ng alcohol. We need to declare that we are sanctified and sanitized by the blood of Jesus. Amen po ba? Kaya na yun ang ating gagawin mga kapatid, at ang proteksyon ng Diyos ay sumasa atin. Ang Passover na ito mga kapatid, si Jesus, ang kanyang dugo, hindi lang noon, kundi hanggang ngayon, sumasa atin po ang bisa at kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Naniniwala po ba kayo lahat? Kaya nga sabi ng Panginoon, gaganapin niyo ito sa mga darating pang mga panahon ng inyong buhay. Kaya nga po tayo bilang Kristiyano, yung ating pong communion sa bawat lingkod, this is the Passover mga kapatid. Ito ay simbolo ng Passover. Yung Passover ngayon, ito ngayon ang katuparan kung ginagawa natin communion dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga, sa bawat pagkakataong kinukontest natin, dinideklara natin ang dugo ni Kristo, may bisa at may kapangyarihan ng Diyos na nakalukop sa buhay ng bawat isa sa atin. At dito po tayo kakapit, dito tayo maniniwala, lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Sabi rito, kapag tinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalaala sa Pasko ni Yahweh, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Egyptyo. Kaya po mga kapatid, lalampas po tayo rito. Nakikinig po ba kayong lahat? Kung pinalampas na tayo ng Panginoon doon sa first wave, ngayon may another wave na dumarating, pero ilalampas pa rin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Jesus is our Passover. Siya ang ating kublihan, siya ang ating taguan. Amen po ba? Siya ang ating takbuhan. Amen po ba? The name of the Lord is strong tower. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya dideklara natin ito sa araw-araw ng ating mga buhay. May shield of protection para sa iyo mga kapatid. Kinakailangan mo lang panindigan, i-enforce, panapanghawakan, tindigan ang ginawa ng Panginoon para sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga mga kapatid, I would encourage every one of you sa aking pagwawakas. Meron na lamang po ako ilang minuto sa aking pagwawakas. Sabi ng banal na kasulatan, gawin ninyo ito sa mga darating pang mga panahon at palagi ang ganapin. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, lagi tayong meron communion. At sa araw-araw po, mag-communion po tayo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, I would like to encourage you all
Pwede po ba tayong samahan niyo po ako sapagkat nais ko pong nagpe-pray po ako how we will pray sa Holy Week na ito. Gusto ko sanang tumawag ng pagsasama-sama natin ng pagtitipon-tipon. Pero medyo mahigpit po kasi ngayon. Kaya po ang aking pong kahilingan ay kung pwede ay tayo po ay magtipon for 5 days. Simula bukas, magtipon po tayo online sa ganap na alas 5 ng umaga. 5 araw, alas 5 ng umaga, magpipray lang po tayo. At sa atin pong araw na yon, simula bukas, magko-communion po tayo. Pero online po tayo. No? Kaya maglalagay po ako ng post sa ating My Beloved. Magpo-post po ako ng link doon. Every 5 a.m. pumasok po kayo. At siguro mga ano lang tayo, mga 30 minutes. Pinakamatagal na 1 oras. Kung mga 30 minutes, tapos na tayo. Nice lang natin magkaroon ng ilang mga prayer, siguro mga 2 magpe-pray, tapos tatapusin natin sa isang communion prayer. Kaya lang maganda kayo ng maliit na biskwit at saka isang inuwi kung gusto nyo kape, no? O kaya, kami ni wife, tubig lang na mainit yung ginagamit namin, pero araw-araw nagpo-communion kami. At gusto ko po kung makasama kayo 5 araw po, alas 5 ng umaga. Siguro hanggang 5:30 lang yun, kaya please be on time. No? At siguro maghintay tayo ng mga ilang 5 to 10 minutes para magkatipon-tipon. Pagkatapos po mag-pray tayo. No? Mga kapatid, we need to come sa prayer para medyo iniwasan ko lang yung magpupunta pa kayo rito, makakasama-sama tayo. Ito na lang tayo sa online. No? Kaya simula po bukas, mag-open po ako alas 5 ng umaga. At please join. Okay, po. Open po sa ating lahat. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? 5 araw at alas 5 ng umaga, sama-sama po tayo. Siguro kung mga tapos na tayo ng 5:30, tapos na. No? Konting exhortation lang, tapos meron na mga 2 na mananalangin, tapos tatapusin na natin sa Holy Communion, tapos na po. Hindi po tayo masyadong magiging mahaba. Pero alas 5 po tayo ng umaga, 5 araw po tayo. Kaya samahan niyo po ako at magsama-sama po tayo ron. Mahalaga yung presensya po ninyo at yung pagkakaisa po natin. Tapos maganda lang po kayo ng tinapay at saka isang inumin po ninyo para po sa communion prayer natin. Doon po natin tatapusin ang atin pong pananalangin. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? And of course, kung nilid tayo ni Lord sa isang awiting pagsamba bago tayo magtapos, then let it be so. At mangyari po nawa. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya sina Moises, pagkatapos nilang sundin ang pinagagawang ito, sila ay nagpuri sa Diyos at sumamba sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, do not forget, kasama natin si Lord sa pakikibahang ito. Amen po ba? At ang dugo ni Jesus ay inialay para sa atin. Inialay 2,000 years ago. Pero ang bisa at kapangyarihan niyan ay nananatili hanggang sa ating panahon. Nananatili sa buhay at sa puso ng bawat isang naniniwala, sumasampalataya at nananalig sa ginawa ng ating Panginoon. Amen po.